Dear Tita L, sabi nila ang pag-ibig, walang pinipiling edad. Pero paano kung hindi ganito ang tingin ng pamilya ng iyong kinakasama? Tawagin niyo na lang po akong May, 33 years old at kasalukuyang nakikipag-isang bahay sa boyfriend ko na itago na lang natin sa pangalang Elijah, na mas bata po sa akin ng 10 taon. Dati po akong sales representative sa isang furniture shop habang si Elijah ay nasa 3rd year college. Hindi ko inaasahan ang nangyari sa amin, Tita L. Ang alam ko lang, bigla lang kaming nahulog sa isang sitwasyon na wala nang balikan. Hindi ko akalain na magiging ganito kahirap ang magiging bahagi ng isang pamilya na ramdam kong hindi ako tanggap. Simula pa lang noong nalaman ng magulang niya na buntis ako, parang laging may distansya ang pakikitungo nila sa akin. Hindi naman sila direktang nagpahayag ng disapproval, pero Tita L, yung cold treatment talaga ang masakit. Sa totoo lang, alam ko naman kung bakit. Ang pangarap kasi nila kay Elijah ay maging kasing tagumpay ng mga kapatid niya, na mga professionals. Pero ngayon, eto siya, may anak sa isang babae na mas matanda sa kanya ng 10 taon. Ramdam ko, Tita L, kapag kasama ko sila sa hapagkainan, halos walang nag-uumpisa ng kwento. Kapag nagsasalita ako, may mga sagot naman, pero kasing lamig po ng hangin ng Disyembre. Masakit pero hindi ko maipakita sa kanila. Ayokong makita nilang apektado ako. Dahil mahal ko si Elijah at gusto ko namang maging parte ng pamilya nila. Ang problema, Tita L, pakiramdam ko, hindi na lang ang mga magulang niya ang hindi sang-ayon sa relasyon namin. Minsan, ramdam ko rin ang distansya ni Elijah. Hindi ko alam kung naiipit siya o kung nagsisisi siya. Pero kapag kasama ko siya, parang nag-iiba ang init ng pagsasama namin. Ang gusto ko lang naman, Tita L, mahalin ako ng pamilyang pinanggalingan niya. Kahit hindi kami perpekto, gusto ko lang ng konting pagkakaunawaan. Paano ko ba ihahanda ang sarili ko sa sitwasyon na parang lahat ng tao ay may pintas sa akin? At paano ako kikilos ng maayos kung kahit ang kasama ko, si Elijah, minsan hindi ko na rin alam kung nasaan ang loob niya. Gumagalang, May. May! Siguro ang isip ng mga magulang ni Elijah ay nag-aaral pa kasi yung anak namin, nakabuntis. Tama ka, siguro matayog ang pangarap ng mga magulang ni Elijah para sa kanya. Kasi wala naman talagang mga, 'di ba, magulang na hindi ninanais yun para sa mga anak nila. Of course, they want the best for their children. Kaya nga siguro nagpapakahirap yan magtrabaho yung nanay at tatay ni Elijah. Di bali dumugo ang mga ilong nila at mga anit at pores nila kakatrabaho, maitaguyod lang at mapag-aral ng maayos yung kanilang mga anak, makagraduate at in the future, maging maganda ang lagay, 'di ba, ng kanilang buhay. So siguro, intindihin mo rin na para sa kanila siguro nadurog yung mga pangarap nila para kay Elijah nung nabuntis ka ni Elijah. Pero alam mo, on that aspect, kung supportive naman yung parents ni Elijah, hindi naman hadlang yung pagkakabuntis niya sa'yo. 'Di ba? With the proper support, understanding, hindi yun hadlang. Kung susuportahan ng mga magulang ni Elijah, kasi lalaki naman yan hindi yan katulad ng isang babae na kapag nabuntis tas nasa college, mahirap lalo na pag manganganak na. Of course, magli-leave ka. Lalaki naman yan si Elijah. I can't see the reason kung ba't hindi na niya kayang ipagpatuloy yung pag-aaral niya kasi
Mag-aalaga ba siya ng anak? Hanggang doon na lang ba talaga? Kung gusto talagang matupad ng mga magulang ni Elijah yung pangarap nila para sa anak nila, tutulungan din nila kung paano itaguyod. 'Di ba? Ni Elijah, yung sarili niya. Dito muna tayo sa sarili, hindi tayo selfish. It's just that I believe na kung susuportahan ng nanay at tatay ni Elijah, si Elijah, makakagraduate at makakagraduate siya. Ano ba naman yun, third year na siya? O, di sabihin na lang natin na 3 semester na lang yan, technically, graduate na yan eh. Ang bilis kaya ng panahon. Saglit na lang yan. So on that aspect, are you willing na ipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral? Hindi natin siya pwedeng sakalin. Kasi tandaan mo, hindi lang naman para sa kanya yung pag-aaral, kundi para sa iyo rin. Hindi ba? And going back sa bata pa si Elijah at 3rd year college lang siya, nababasa ko well, ito yung basa ko. Hindi pa mature fully ang isipan ni Elijah. Siguro, yun din ang iniisip ng nanay at tatay niya na parang, teka lang, parang nabudol yung anak namin na fall sa 34 years old. Tapos yung anak namin 24 lang. Parang nabudol si Elijah ng isang babaeng mas may edad sa kanya. Siguro ganun yung iniisip nung parents ni Elijah, being mas may edad ka kesa sa kay Elijah. Dito kasi sa Pilipinas, hindi uso yung babae yung mas matanda ng di hamak kesa sa lalaki. Pero alam mo ba, yung mami ko, 14 years ang agwat nila ng tatay ko. My mom is 14 years older than my dad. Oh. Well, somehow it worked. And then, nangapit bahay na siya. But that was when I was 30 years old already. Oh, di ba? Pero, anyways, siguro maganda is like this. Ganito ang gawin natin. Mag-usap kayo maigi. Kasi sabi mo, di ba, minsan nararamdaman mo na si Elijah parang nagsa-second thoughts na rin. Siguro kung mag-uusap kayo ng masinsinan, if both of you have an exchange of heart on what you truly feel, okay, sige, ikaw mahal na mahal mo si Elijah, pero being Elijah na bata pa, 23 pa lang, kaya-kaya niya na maging kayo habang buhay? Kasi bata pa siya, kung tutuusin mo, talagang bata pa siya. Marami pang bagay na posibleng mangyari. Baka mamaya isang araw, pag nagtatrabaho na siya, ma-in love sa iba. Kasi nga bata pa siya eh. Yung maturity ng isip niya, nagsisimula pa lang. 'Di ba? Na mas magkaroon ng kumbaga wider and deeper understanding of life. Ang payo ko sa'yo, mag-usap kayo masinsinan. Have an exchange of heart. Oh, handa mo rin yung sarili mo. May, sabihin mo na, baka naman napipilitan ka lang. Siyempre ayaw mo nun, di ba? Parang pinagpipilitan mo lang yung sarili mo sa kanya. Might as well let go of him now. Kesa naman sa napipilitan lang ang isang taong mahalin ka kasi, sorry for the term, baka nasarapan. Sorry sa term, 'di ba? Ay buhay. Ay buhay, hindi ba? Huwag muna kayong pakasal. Kasi ang hirap din magpaanal, ang mahal din magpaanal. Pero looking on the positive side, yung batang pinagbubuntis mo na feeling mo ang cold nila sa'yo dahil nga nabuntis ka pa ng anak nila, might also be the reason na
mamahalin ka ng pamilya niya in the future kasi nabigyan mo ng apo. 'Di ba? 'Di ba ganyan lang eh. Galit sa una, pero pag nakita na yung apo, cute, chu. Tapos nawala na lahat ng galit, nawala na lahat ng puot sa dibdib kasi nga may apo na. On the positive side, baka yun naman ang mangyari. 'Di ba? Pero either way, handa mo yung sarili mo. Minsan, naiintindihan kita, no, na gusto mo lang naman maging, kumbaga, you want to belong doon sa pamilya ni Elijah. Kaya lang minsan, may mga bagay talaga na hindi natin dapat ipinipilit kasi darating ang tamang panahon para dyan. Baka kailangan din na intindihin mo rin yung pamilya nila kung bakit nagkakaganon towards you. Try mo ring suyuin. Ipagluto mo kung masarap ka magluto. O diba, pag naandun ka sa bahay nila, maghugas ka ng pinggan, makisama ka rin para walang masabi sa'yo. Ngayon, ang dami mong, yun nga, parang sinasabi about them, that you feel that you don't belong, they're cold as the December wind. Pero mas maigi na yung ikaw ang may nasasabi kaysa sa sila maraming nasasabi sa'yo. Matuto rin tayong makisama. Okay, May?